Welcome to Donmar TV News Channel. Ginugol ni Pangulong Duterte yung halos isang oras na pagtalakay kaugnay sa ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa sinasabing overprice na pagbili ng gobyerno ng personal protective equipment o PPEs ng mga healthcare workers noong unang bahagi ng COVID-19 na pandemic. At dito nga ay binigyan din ni Pangulong Duterte na sadyang ayaw pakinggan o alamin ng mga senador, partikular ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon, yung katotohanan dahil kanyang iginigiit na walang overpricing, walang korupsyon at walang anomalya batay di umano sa mismong report ng Commission on Audit. At pakinggan natin yung bahagi pa ng pahayag ni Pangulong Duterte. Nasagot na namin lahat. Tama na ang pamulitika mo. Sawa na ang mga tao sa style ninyo. Magtrabaho na lang kami. Ito namang dapat talaga ang issue dyan. Meron bang overpricing? Sabi ng kuwa, wala. Meron bang ghost deliveries? Sabi ng kuwa, wala. Ano pa ang gusto mong hanapin? Magsabi ka para malaman namin, mahanap namin kung ano yung kinahanap mo. Do not ramble on for days and weeks talking to yourself practically. Ikaw na mismo and you are fighting with yourself. So sabihin mo kung anong kulang o ano ang para malaman namin ngayon. Kung meron kang nakita, ilabas mo na para malaman namin kung ano yan. And because you could not find any overpricing, or is it because a witch hunt, a fishing expedition, or a political purpose? Na kunwari sa panahon na ito, ikaw yung graft buster, ikaw yung naghahanap ng katiwalian sa gobyerno. Well, tignan natin. In the following pages, I will tell you why you are a farce. Kabilang sa kanyang inungkat, yung kanyang aligasyon na umano'y 88 million pesos na PDAF o yung pork barrel fund ni Senador Richard Gordon na kanyang inihalo daw doon sa Philippine Red Cross at hindi na raw ito ma-audit, lalo pat iginigit ni Senador Gordon na hindi pwedeng i-audit ng COA ang Philippine Red Cross dahil ito ay isang independent organization. At pakinggan natin yung bahagi pa ng pahayag ni Pangulong Duterte. Gusto kong malaman na tumanggap ka ba ng 88 million sa PDAF mo? Ito, kung totoo lang, inidikit mo sa PDAF, pinarking mo doon yung PDAF mo. So, you commingled it with the money of the Congress, of the Red Cross, and of Congress, yung nakuha mo. Ngayon, the money is lost forever. It cannot be accounted for if this is true. Kung totoo itong pinarking mo talaga. Ang nagsasabi niyan mga taga-Red Cross. Nasaan na ngayon yung, I do not have the correct figure, but it's about 88. Tinawag lang sa akin sa cellphone, masama pa ang linya, na meron kang nakuha, inisali mo doon sa pera ng Red Cross. Yan ang bahagi ng aligasyon ni Pangulong Duterte. At kagabi ay nagbanta si Pangulong Duterte sa Senado, partikular kay Senador Gordon, na magkaroon ng krisis o trouble sa gobyerno kapag may i-contempt na opisyal ng pamahalaan na ipapatawag o ipinapatawag sa kanilang pagdinig. At kung may idetine o ikulong ng Senado na mga opisyal, sabi niya ay gagawan niya ng paraan, siya mismo ang mag-extract o kukuha sa naturang opisyal at dito raw at tiyak na magkaroon ng trouble sa gobyerno.
na ito pang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Sergeant at Arms, i-detain ka. Then, once I hear about it, I will go to the Senate and get you, extract you. Yan talaga ang mangyari. Then, Senator Gordon, we will be having trouble in government. Then, Mr. Gordon, we will be having a crisis. Then, Mr. Gordon, at the end of the day, it is the country who will suffer. Bahagi ng pahayag, mga pagbatikos muli, pagbabanta ni Pangulong Duterte kay Senador Richard Gordon. Anyway, nauna na rin ipinaliwanag ni Senador Gordon yung lahat ng mga ibinabato sa kanya ni Pangulong Duterte at kanyang iginigit na ang ginagawa lamang ay in aid of legislation at wala daw halong politika yung investigasyon ng Senado para malaman yung katotohanan kaugnay sa sinasabi nga na overpricing sa pagbili ng PPEs. At nilinaw na din ni Senador Gordon na wala siyang balak na tumakbo sa higher position o sa pagka-presidente or vice-presidente sa darating na eleksyon. At ito na raw yung kanyang kumbaga huling gagawin lamang, malaman lang yung katotohanan. At kanya na rin pinaliwanag kay Pangulong Duterte na hindi siya natakot at naghamon pa nga si Senador Gordon na kumbaga bring out the best or the worst, actually the worst of Duterte. So yan yung hamon noon ni Senador Gordon, Bombo Elmar, Bombo Eber. So lahat ng yan ay nasagot na rin ni Senador Gordon sa mga naunang mga pagdinig at mga pahayag ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Bombo Elmar, Bombo Eber. I'd like to hear Congressman Marcoleta. Isa pang ito. Present, Mr. Chairman. Yusek Lau, Opo, Mr. Chairman. narinig mo na ba yung kwento ng isang taong naghahanap ng isang bagay na nawala? Nasa ilalim siya ng isang poste na may ilaw. Have you heard of that story? No, Mr. Chairman. Sa ngayon, malalaman mo. Ayun nga, naghahanap siya ng isang bagay, paikot-ikot siya sa lugar na yun. Merong nakapansin sa kanya, tinanong siya, Mama, ano po yung hinahanap ninyo? Nawala ko kasi susi ng bahay ko eh. Nawala ko dun sa yung tabing, meron kasing maliit na woods eh. Parang forest to sa tabi niya. Nagtaka yung tao na nagtanong sa kanya, doon po pala nawala. Bakit dito po ninyo hinahanap? Ang sagot ng matanda, Yusek Lau, dito yung may ilaw eh. Do you understand the gist of that story? Yes, Mr. Chairman. Kung talagang nawala, may hinahanap siya kung ano man yun, doon niya hanapin. Bakit nandun siya sa ilaw? Malaking publicity rito, pare. Okay? Not on my part, Mr. Chairman. Nandoon yung instrument na nagagamit. Alin ba talaga ang gusto nating sabihin dito? Are we doing this for the good of the country? Like what our chairman elucidated earlier? O naghahanap ka ng wala sapagkat nasa ilalim ka ng ilaw ng publisidad? Did you get the story? I got the story, Mr. Chairman. Thank you very much, Mr. Chair. Ang ganda ng, what is that? Is that a metaphor or sana nakinig si Gordon? Siya yun eh.